Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpapalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin sa kanila sa iyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo,
kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo, nagmula ang salitang Kristiyano. Tinatawag tayong lahat na Kristiyano dahil tayo ay nananalig at sumasampalataya kay Jesus Nazareno, ang Kristo, ang hinirang, ang pinili at sinugo ng Diyos Ama upang ating maging kaligtasan. Kaya naman, sa isang may pananampalataya kay Kristo, sinusunod niya ang halimbawa ni Jesus. Sa isang taong may pananalig kay Kristo, siya ang bukod tanging niyang modelo at inspirasyon. Kaya nga tayong mga Kristiyano, si Jesus Nazareno ang dapat maging pangunahing modelo at inspirasyon ng ating buhay. Ano ang itinuro sa atin, una't higit sa lahat, ni Jesus Nazareno? Kung ating bubuuin lahat ng kaniyang mga aral at itinuro, isang makapangyarihang salita ang maaaring bumalangkas sa lahat ng kaniyang mga iniwan sa apostol. Yan ay ang salitang pag-ibig. Alam po ninyo, napakamakapangyarihan ng pag-ibig. Dahil ang salitang pag-ibig, hindi lang ito tumutukoy sa mga taong kalugod-lugod at minamahal natin. Ang tunay na definisyon ng pag-ibig, minamahal pati kaaway natin. Kaya kung hindi mo kayang mahalin at patawarin ang iyong kaaway, hindi ka pa tunay na umiibig. Kaya nga ang pag-ibig walang pinipili. Maging mayaman, maging ordinaryong tao, maging mahirap, kapag ikaw ay umiibig, wala kang hinihintay na kapalit sa mga taong ito. Kapag ikaw ay umiibig, wala kang pinipili. Kaya nga anong sabi? Ang Diyos ay pag-ibig. Bakit siya'y pag-ibig? Kahit tayo'y makasalanan, hindi niya tayo iniiwan. Kahit na tayo paulit-ulit na nagkakamali, pinapatawad niya tayo. Hindi kaparusahan ang hangad niya, kundi awa at pagmamalasakit. Kahit paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan, hindi humihinto ang Diyos sa paggawa ng mabuti. Kaya nga bahagi ng pag-ibig ay pagpapatawad. At ito ang matutunghayan natin sa ating ebanghelyo, na tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na magpatawad. Bakit kailangan nating magpatawad? Sapagkat una na itong ginawa ni Kristo. Una na itong naranasan ng Diyos. Tingnan ninyo, pagmasdan ninyong mabuti, si Jesus Nazareno, He does not deserve to carry the cross. He does not deserve to die on the cross. Wala siyang kasalanan. Pero dahil sa mga inggit ng tao, niyurakan siya, dinuraan siya,
pinagbintangan siya, nilait si Jesus, pinaratangan ang Diyos. Pero sa lahat ng ito, si Jesus na Nazareno, nanatiling tahimik. Nanatiling tahimik na binubuhat ang krus na ating mga kasalanan. Nanatiling tahimik habang pinapako sa krus. At sa huling sandali ng kanyang buhay, ano ang isa sa pinakahuli niyang salita? Panginoon, Diyos Ama ko, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sino sa atin ang magkakaroon ng kakayahan na ganon? Ipinako ka na sa krus, dinuraan ka na, nilatigo ka pa, pinagpasan ka pa ng krus, sa bandang huli, ang kaaway mo pa rin ang iniisip mo. Ito ang ibig sabihin ng radikal na pagmamahal. Ang isang pag-ibig na marunong magpatawad. Noong nakaraang presidential election, lumabas yung salitang radikal. Radikal magmahal. Radikal na pag-ibig. Yang radikal na pag-ibig na yan, noon pa yan, 2,000 taon na ang nakakalipas. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nagtatanim ng sama ng loob. Isang pag-ibig na hindi nagtatanim ng anumang puot at hinanakit sa puso. Isang pag-ibig na mapagparaya. Kaya nga sa ating karanasan sa mundong ito, maaari ninyong matanong, Father, paano mo ba naman mapapatawad ang isang taong gumawa ng napakalaking kasalanan sa iyo? Mahirap yun. Hindi pwedeng, sorry agad, tatanggapin na namin. Ay, totoo naman. Walang nagsabing madali. Walang pwedeng magsabi sa kahit isa sa atin dito ngayon, kahit ako, na madali ang magpatawad. Sa isang taong gumawa ng masama sa iyo, hindi madali ang magpatawad. Ang unang reaksyon natin bilang tao, gumanti. Ang una nating gagawin, siraan ang taong sumakit ng ating damdamin. Pero ano ang tinuturo ni Jesus Nazareno? Hindi ito ang daan patungo sa langit. Hindi ito daan para ikaw ay tawaging Kristiyano kung puot, galit, hinanakit ang tinatanim mo sa puso mo. Kaya ang alok ni Jesus Nazareno, gumawa ka ng mabuti sa mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Sa paanong paraan? Alam nyo, ang pagkakamali natin, ang akala natin, kaya nating magpatawad sa sarili natin. Hindi. Hindi natin magagawang magpatawad na hindi kasama ang Diyos. Kaya ang unang hakbang sa pagpapatawad ay makiisa tayo sa grasya ng Diyos. Cooperation to the grace of God. Hindi natin kaya yan kung sa ating pansariling kakayahan lang. Kailangan natin ng tulong, grasya at biyaya ng Diyos. Pagmasdan ninyong mabuti, bakit nais ni Jesus Nazareno na magpatawad tayo sa ating kapwa? Kasi nga, kung ikaw may sama ng loob, kung ang puso mo puno ng puot at hinanakit, sinong talo? Yung taong kinaiinasan mo o ikaw na may daladalang basura sa puso mo? Di ba ikaw ang unang talo? Hindi ang taong gumawa ng masama sa iyo?
Sino ang hindi makatulog sa gabi? Ikaw, dahil punong-puno ka ng galit at paghihiganti. Ikaw na punong-puno ng mga negative energies. Kaya anong sabi ni Jesus Nazareno? Kung ikaw ay magpapatawad, hindi naman yan para sa Diyos. Ang unang beneficiary ng iyong pagpapatawad ay ang iyong sarili. Bakit? Magkakaroon ka ng magaan na puso't kalooban. Makakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Dahil hindi mo inaako ang bigat. Itinataas mo ito sa Panginoon. Anong sabi sa Ebanghelyo? Kung ikaw ay may kaaway, ipanalangin mo sila. Kapag may ginawang masama sa iyo, gumawa ka ng mabuti. Kasi kung gagawin mo sila ng masama, hindi matatapos ang kasamaan sa mundo. Magbabalikan kayo ng mga masasamang gawain. Kaya anong sabi ni Jesus? Kapag may gumawa ng masama, dapat ang kasamaan ay matigil sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. At sa paggawa natin ng mabuti, dito tayo nagiging tunay na anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga anong sabi ni San Pablo? Ang pangunahing layunin ko sa buhay na ito ay hindi upang makipagpaligsahan sa mga tao, kung hindi upang ipangaral ang mabuting balita. Dahil hindi ako naghahangad ng koronang nabubulok. Ang hinahangad ko ay koronang walang hanggan sa langit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa tuwing tayo ay nagpapatawad, ang unang nakikinabang ng ating kapatawaran ay ang ating mga sarili. Palayain natin ang ating mga sarili sa anumang poot at hinanakit. Gumawa tayo ng mabuti dahil ito ang paraan upang tayo'y makaakyat sa langit. Magmahal tayo sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.